Araw po ngayon ang sweldo ng ating mga manggagawa. Alamin muna natin ang presyo ng mga bilihin sa ilang palengke sa Metro Manila. May report si Jem Thompson live. Rise and shine, Jem. Rise and shine, Audrey. Ayon sa ilang mga nagtitinda rito ng gulay sa Kamuning Public Market, stable pa ang presyo ng mga gulay. Kaya naman, for today's video, gulay muna ang ating menu. Sa mga rekado para sa ulam, nananatili ang presyo ng baboy sa 340 hanggang 420 pesos kada kilo at ang manok naman ay 145 hanggang 200 pesos kada kilo. Samantala, ayon sa ilang nagtitinda ng gulay dito sa Kamuning Public Market, normal sa ngayon yung presyo ng mga gulay. At para naman sa mga mahilig sa isda, ang bangus ay naglalaro sa 175 hanggang 240 pesos kada kilo. Ang tilapia, mabibili mula 140 hanggang 150 kada kilo, habang ang galunggong ay 140 hanggang 200 pesos kada kilo. Audrey, tuloy-tuloy pa rin ang bentahan ng 20 pesos na bigas sa Kadiwa Outlet. Pero sa may mga budget, nasa 35 hanggang 50 pesos ang local commercial rice. At ang imported commercial rice naman ay aabot sa 42 hanggang 79 pesos kada kilo. Sinisiguro naman ng Department of Agriculture o DA ang kanilang pagpapaigting ng mga programang tutulong sa mga magsasaka at mangingisda, lalo na sa posibleng epekto ng El Nino sa kanilang hanap buhay. Mayroong short to long-term assistance para sa mga magsasaka at mangingisda. Nariyan ang tuloy-tuloy na tulong pinansyal na ngayon ay mahigit 100,000 magsasaka at mangingisda na ang natutulungan ng programa. Ang Quick Response Fund din na tulong para sa mga fertilizer sa mga magsasaka ay kabilang sa medium-term assistance. Dagdag pa rito, pinaiigting din ng pamahalaan ng pagpapalawak ng solar power irrigation systems bilang long-term assistance. Una, dahil nga ito ay renewable energy ang ginagamit natin, hindi na gumagamit ng fuel o diesel. Kasi malaki ang gastusin ng ating mga magsasaka pag ang ginagamit nila yung mga diesel run pumps doon sa kanilang mga shallow tube wells o yung mga pumps na ginagamit nila. Ganon din, dahil nga El Nino, pwede nating magamit ito, ma-distribute, lalo na doon sa mga areas na maganda at sustainable yung ating mga groundwater at saka yung mga surface water natin. At ito ay napatunayan na very effective pag ganitong panahon na meron tayong severe o talaga matinding El Nino. Audrey, para naman sa mga kababayan natin sa ilang lugar na aking mababanggit, naglabas po ng Shellfish Bulletin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. May mga lamang dagat ang naiulat na positibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide na hindi safe sa kalusugan. Ito ay mula sa baybayin ng Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang sa Zamboanga, Sibugay Province, Matarinaw sa Eastern Samar at coastal waters sa Bolinao at Anda, Pangasinan. Audrey, yan muna ang huling update dito sa Kamuning Public Market. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Jem Thompson.